Pero kung wala naman yung koneksyon sa pagbasa, wag na ninyong ituro kasi nasasayang ang panahon. Ang E-Esclavias technique ay may 4 lang na lessons. Ang maroon ko ay 38. Ang 4 na lessons na ito, ang lesson 1 ay pantig A. Ang lesson 2 ay pantig O. Ang lesson 3 ay pantig E. At ang lesson 4 ay tunog. Sa 4 na ito, ang pinakamahirap ay ang tunog. Itong mga A, O, saka E ay napakadali lang. 10 minutes lang makakabasa na sila palaka, dalaga, kalabasa. 10 minutes lang makakabasa na sila bulang, avocado, damo, guma, rusa. 10 minutes na naman makakabasa sila sili, palito, regalo, musika, combination of A, I, O. And then, dito sa tunog, karamihan sa mga average at mga isluler, lalo ng isluler, ang tagal nilang matuto. Makikita mo sa logbook ko, sa lesson 1, 1 day lang, 1 session lang. Sa lesson 2, 1 session lang. Sa lesson 3, 1 session. Dito sa tunog, inabot ng 5 sessions. Ibig sabihin, mas matagal matutuhan ng bata ang tunog. Tapos sa akin nga, ang tunog ay pangkabit na lang. Pangkabit na lang ang tunog. Halimbawa, kasi alam na nila ang A, I, O, dito mga pantig O, pantig I, alam na nila, nakakabasa na sila kaserola, nakakabasa na sila bula, nakakabasa na silang sili, 5. So, lahat ng words na may A, I, O ay basa na ng bata. Ang bilis. Pwede na nga sila makabasa ng aklat na walang mga tunog sa hulihan. Ngayon, ang tunog naman, pangkabit lang siya. Hindi siya gagamitin sa pagbasa ng mga kung ano katulad sa sounds. Maglalagay pa ng A para maging sa, maglalagay pa ng I para maging li. Hindi na. Pangkabit na lang siya dahil marunong na sila magbasa. Halimbawa, ang ga, alam na niya ang ga, gatas ga. Pag linagyan mo ng is, magiging gas. English na yan. Pag dinagdagan mo ng isang pantig na lagas, Tagalog. O lagyan mo ng B, naging bigas. O example, bo, linagyan mo ng Y, naging boy. Dagdagan mo pa ng pantig. Ba, naging baboy. O, Filipino na. Kakabasa na ng aklat. Halimbawa, lo, kinabitan ng naging long. Ikinabit na naman dito ang ta, naging talong. Di ba? Sit. Ang si, linagyan ng T. Sit. English na yan. Kinabitan ng pu, naging pusit. Ang ba, kinabitan ng r, naging bar. Kabitan ulit ng ku, naging barko. See? Ang bilis. Paano hindi makakabasa? Basa kagad ng aklat. Pag nakabasa na kaya sila, magbabasa na kami ng aklat, English and Filipino. 4 sessions lang. 4 sessions. Equivalent to 2 hours. Nagbabasa na ng English at Filipino book ang bata. Kahit na yan ay kinder pa lang. Hindi ba nakakapanghinayang na itong batang ito na fast learner ay tuturuan mo ng paisa-isang tunog? Kailan ba nila mai-enjoy ang pagbasa? After 3 months. Samantalang sa E-Esclavias technique, 2 hours lang, nagbabasa na sila ng aklat, English and Filipino. At ito naman na average, after 5 hours, 5 hours is equivalent to 8 sessions or 10 sessions. Nagbabasa na ng aklat. Pero ang slow, ang niya ay maximum ay 15 hours bago siya makabasa ng aklat. So, ang tutorials ko ay 10 hours lang. So, hindi ako tumatanggap ng slow learners unless na magsabi ang magulang na magsi-second round siya. Dapat mag-second round siya para siya makabasa. Pero kung hindi siya papayag na mag-second round, hindi ko tatanggapin kasi sayang ang pera niya. Hindi makakabasa ang bata. Kaya mahalaga na malaman mo sa assessment, sa first session, kung ang bata ay matalino, average, or slow. Kasi kapag slow ang bata, hindi siya makakabasa sa loob ng 10 hours. Kasi ang minimum niya ay
15 hours at ang maximum 30 hours. 1 day and 6 hours. Mayroon kitang 166 days in 1 year. So, ang tagal niyan. Pag by the time wala na kayong non-readers, kung i-Strawberry's technique ang gagamitin nyo. Pero kung sounds technique ang gagamitin nyo, ang dami non-readers nakarating na sa high school. At saka, hindi lang itong i-Strawberry's technique ang kakapagpabasa. Kailangan may strategy. Ang strategy ng i-Strawberry's technique ay one-on-one strategy. Dapat magka-partner yung dalawa. Ha? Kasi kung hindi ka ma-one-on-one, wala, baka mawala yung bata. Dapat mag-one-on-one araw-araw para talagang tumibay ang ng bata. Maging magaling siya sa pagbasa, maging fast learner siya. Pero kung tinuruan mo ngayon, after 1 week, pinalipas mo muna, tuturuan mo naman, ay ako, makakalimutan yan lahat. So, kailangan mag-partner itong Strawberry's technique sa kayong one-on-one strategy. Ha? Kahit na 2 sentences each day. 2 sentences lang ang hinihingi ko araw-araw. 1 sentence in English and 1 sentence in Filipino. Enough para maging fast learner ang bata pagdating ng 8 months. Wala kayong magiging non-readers kung gagamitin niyo yung Strawberry's technique and then the one-on-one strategy. Yan ay talagang 100%. Talagang wala kang non-readers dyan. Basta sinunod mo yan. At itong one-on-one strategy, dapat recorded yan. Ha? May check. Makikita mo na walang blanco dyan. Check. Tapos may rating. Kung yan ay excellent, VS, slow, and then NR. Ngayon, makikita mo ang mga defect ng bata. Mamomonitor mo. Monitor mo ang progress ng bata kung siya ay nag-i-improve, kung siya ay nag-deteriorate. Makikita mo kung halimbawa slow learner siya. Makikita mo ano kaya ang gagawin ko para bumilis ang pagbasa nito. Lalapatan mo ng Lunas. Kung non-reader siya, di patuloy ang pag-remedial hanggang sa maging maging slow and then maging average. Later on, magiging fast learner siya, magiging fast reader siya. So, napakaganda ng i-Strawberry's technique and then samahan mo ng one-on-one strategy. Magtandim yung dalawa na yan. Pero kung naggamit ka ng i-Strawberry's technique, pagkatapos pa na yan, basa, sabay-sabay ang basa, choral reading, laging sabay-sabay, wala. Hindi mo malalaman kung ang bata ay natuto o hindi. Kasi ang non-readers ay napakalalakas ang boses kung manggaya sa mga marurunong. Kala mo ang galing-galing. Pero matutuklasan mo lang yan kung ikaw ay mag-one-on-one strategy. Pero kung tamad ka mag-one-on-one, wala. Magkakaroon ka pa rin ng maraming non-readers kahit nang gumamit ka ng Strawberry's technique. Kasi hindi mo naman malalaman kung ang mga bata na yan ay tunay na nakakabasa. See? So, malalaman mo ang reading status ng bata kung siya ay nakakabasa o hindi sa one-on-one strategy. Kasi sa 1 sentence lang, pag binasa yan ng fast, ang batang Pilipino ay mabait. Kung babasahin niya average, ang batang Pilipino ay mabait. Pag binasa yan ng slow, ang batang Pilipino ay mabait. Pag binasa niya ng non-reader, wala. Hindi yan makakabasa. Kasi non-reader nga. So, malalaman mo sa isang sentence, malalaman mo kung ano ang abilidad sa pagbasa ng bata. Kung ano na ang kanyang pagbasa, kung siya ay non-reader, kung siya ay fast. Pero kung hindi ka nagpapabasa ng one-on-one, paano mo yan malalaman?
kung panay lang ang pabasa mo lang sabay-sabay. Ang sabay-sabay nga, di nga dapat nagparasabay-sabay. Babasahin mo lang ng sabay-sabay kung ikaw muna ang magbabasa para maintindihan ng mga bata kung ano ang main idea ng story. Pero kung sila ang pababasahin mo, hindi naman nila yan maintindihan. Dapat ikaw munang magbasa para ma-appreciate nila ang ganda ng kwento. Ang pagkatapos na, pag nabasa mo na, ipabasa mo na sa kanila ang dalawang last sentence. Then, i-discuss muna kung anong ang story. And then, bigyan mo na ng sit work, magguhit sila o magsulat. Habang sila ay nagsusulat, mag one-on-one ka na, strategy. Isa-isa mo nang pabasahan ng dalawang sentences. So, ganyan ang kung gusto ninyo na wala kayong non-reader.